Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At narinig natin na sinasabi ni Jesus, "Sinasabi ko ito sa inyo hanggang naririto pa ako o samantalang kasama pa ninyo ako." So nandoon pa rin tayo sa konteksto ng muling pagkabuhay ni Jesus at bago siya umakyat sa langit, ito yung kanyang mga habilin muli na iniiwan sa kanya mga alagad at ipinapaalala din naman sa ating lahat. Pinakamahalaga po na matutunan natin at nawa hilingin natin, sabi nga ni Kristo, ang patnubay, ang Espiritu, ang maiiwan pag alis niya at siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay na hindi natin nauunawaan, lalong-lalo na pagdating sa utos na tayo po ay magmahal. Utos ang magmahal. Nga sabi din ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo at kayo ay mag-ibigan din. So, inuulit ni Jesus na ang umiibig sa kanya ay maipapakita sa pagtupad at pagsunod natin sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita. Kaya yung isang bagay, hindi ko alam kapag inoobserbahan ko po kayo, lalo na pag kayo po, kayo yung kadalasang naririto, mga senior citizen na. Sige, tingnan nyo yung katabi ninyo. Senior citizen na yan. Malinaw pa ba ang pag-unawa? Malinaw pa ba? Sigurado. Kasi baka, minsan yung isang problema, kapag medyo matanda na, nandito ka, pero wala kang naiintindihan. Ganon din, kapag yung bata, nandito ka, pero hirap din na makaunawa. Isang parang pananagutan natin at responsibilidad natin na tandaan niyo po, hindi tayo maliligtas kahit araw-araw kang magsimba. Hindi tayo maliligtas niyan. Kasi ang laging tanong, kapag nagsisimba ka ba, may naiintindihan ka ba? May nauunawaan ka ba? Pag sinabi mong yes, paglabas ng simbahan, doon yan makikita. Anong ginagawa natin sa mga kaaway natin?
o sa umaaway sa atin? Anong ginagawa natin sa mga utos na kapag paglabas ba ng simbahan, okay lang magnakaw? Okay lang kumupit? Paglabas ba ng simbahan, yung salita ba ni Kristo na i-apply natin o gina-justify natin mga kilos na okay lang yan. Kahit mali, okay lang yan. Pero araw-araw tayo nagsisimba. Kaya pag sinasabi din, di ba, no? Pag sinasabi rin lagi ni Kristo, maging handa kayo. Maghanda na kayo. Hindi natin alam ang oras o araw na darating ang Panginoon. Naiintindihan ba ng mga senior na narito, maging handa kayo? Naiintindihan ba? Handa na bang harapin ang kamatayan? Naiintindihan ba? Yan yung, di ba, isang hamon. Kasi, di ba, sabi ko, hindi natin pwedeng sabihin, ay, araw-araw ko nagsisimba, ligtas na ako, diretso na ako sa langit. Hindi po yun. Although malaking tulong kasi narinig mo itong mga aral sa atin ni Jesus. Kasi yung tanong ay, mahal ba natin si Jesus? Yung pag-ibig na itinuturo niya, ini-a-apply ba natin? Ay, kahit ma-memorize mo ang nobina, at kung ano-ano pang mga dasal kay San Nicolas, kay San Jose, sa Mahal na Birhen, kahit ma-memorize mo yan, kapag hindi ka marunong magmahal, wala rin. Kaya yung tanong, kamusta ba tayo pagdating sa utos na magmahal? Hindi, Padre, hanggang ngayon po, di ba, pinagpalit ka ng asawa mo sa iba, kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapagpatawad. Kaya isang grasya po, no, yung kailangan nating hingin kapag tayo po ay nagsisimba, yung maunawaan natin, maisapuso natin yung kanyang mga salita at magkaroon tayo ng lakas ng loob na i-apply ito kada tapos ng misa. Mga bata, naintindihan ba? Mga matatanda, naintindihan ba? So, tingnan natin lagi, no? Pag nilayan mabuti, kasi baka mamaya, no, simba lang tayo ng simba, pero hindi tayo makakarating sa langit. Dahil lamang hindi natin isinasagawa ang utos na tayo po ay magmahal. Kung sinasabi nating mahal natin si Jesus, ang sinasabi niya, magmahal tayo ng ating kapwa, sundin natin ang kanyang mga salita. Amen?